ang dalawang paanyaya. Una po dito ay ang paanyaya ng karunungan at pangalawa po ay kamangmangan. Pero pareho po silang tumatawag sa atin. Ngunit nasa atin ang pagpili kung tayo saan ay makikinig. So sa ating buhay po, maraming boses ang naririnig. Mula sa ating pamilya, kaibigan, social media, at maging sa ating sariling damdamin. Ngunit, ang tanong, sino ang pipiliin nating pakinggan? Tanong po natin sa ating sarili, sino po ang ating pipiliing pakinggan? Meron po akong 3 puntos sa gabing ito. Una po, piliing makinig sa karunungan. Sabi po sa Kawikaan chapter 9 verse 10, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Ang tunay na karunungan raw po ay nagsisimula sa pagkilala at paggalang sa Diyos. Maaaring marami na tayong alam, maaaring marami na tayong napag-aralan, at maaaring na tayong maraming karanasan. Pero hindi lahat ng kaalaman ay nangangahulugan ng karunungan. Kaya sabi po sa talata, kaya sa bawat desisyon natin, matuto tayong magtanong, ano ang kalooban ng Diyos. Hindi sa bawat desisyon natin ay tama para sa atin. Minsan, ang pinakamagandang gawin ay ang sumunod sa Diyos kahit hindi ito ang pinakamadaling desisyon. Point number 2 po, matutong tumanggap ng pagtutuwid. Sabi po sa Kawikaan, chapter 9, verse 8, punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sa iyo. Ngunit payuhan mo ang matalino ay iibigin ka nito. Ang taong marunong raw po ay hindi yung taong walang pagkakamali. Ang taong marunong ay yung marunong tumanggap ng correction at handang matuto. Yes, masakit po makarinig ng pagtutuwid. Nasasaktan yung pride po natin, pero gusto nating ipagtanggol yung ating sarili. Pero tandaan po natin, ang correction ay hindi para ibaba tayo, kundi para tulungan tayong maging mas mabuting tao. At sa point number 3 po, piliin ang landas ng pagtungo sa buhay. Sa Kawikaan po, makikita natin na ang karunungan ay nagdadala sa buhay. Samantalang ang kamangmangan ay maaaring magdala sa maling desisyon. Bawat araw, gumagawa tayo ng choices. May mga desisyong maliit, may mga desisyong nakakaapekto ito sa ating buong buhay. Ngunit, kaya piliin natin ang katotohanan kaysa sa opinyon ng iba. Pagsunod kaysa sa sariling kagustuhan at sa Diyos ang panandaliang kasiyahan. Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas, pero maaari nating piliin kung sino ang susundin natin ngayon. Maraming boses ang tatawag sa atin, maraming bagay ang mga mag-aalok ng pansamantalang saya at tagumpay. Ngunit, ang tanong, pipiliin mo bang sundin ang karunungan o ang karunungan ng nagmumula sa makamundo? Naway sa bawat desisyon natin, piliin natin ang Diyos. Sa bawat pagsubok, magtiwala tayo sa Kanya
At sa bawat pagkakataon, piliin natin ang daan ng karunungan. Piliin natin ang karunungan, piliin natin ang Diyos, at piliin natin ang buhay sa piling ng Diyos. Yun lamang po at maraming salamat.